Ayan, sa topic na ito, ang pag-uusapan natin ay yung mga dahilan kung bakit hindi posibleng tumagal ang relasyon ng isang tao na nasa limerence o yung relasyon nila na nagsimula lang sa obsession. Dahil kapag nakita mo na ang iyong asawa ay na-obsess or nahumaling sa ibang tao, ang pakiramdam mo dyan napakasakit niyan at napakahirap dahil akala mo ay tapos na ang lahat, pinalitan ka na, at mas mahal na niya yung kanyang bagong nagugustuhan. At ramdam mo na talagang parang wala kang laban dito sa taong kinahuhumalingan ng asawa mo. So ngayon, halimbawa natuluyan, nagkaroon talaga ng affair o talagang pinakisamahan ng asawa mo itong kanyang kalimerent. Yung limerent object na tinatawag ay yung kinahuhumalingan nung taong nasa limerence. So halimbawang nasa limerence nga ang asawa mo, talagang napaka-irrational niyan. Lahat ng desisyon niyan ay hindi niya pag-iisipan. Lahat ng kanyang gagawin para dun sa taong kanyang kinahuhumalingan ay tama. At tingin niya dun sa taong kanyang kinahuhumalingan ay talagang perpekto. Dahil ang limerence ay isang fantasy. So talagang wala kang laban dito. Talagang maaari kang iwanan kahit may mga anak kayo. Lahat ay isasakripisyo, makasama lang tong kanyang limerent object. At ngayon, kapag nagsama na sila, dahil ang limerence ay fantasy lang. So pag nagsama na sila, doon nalalabas ang reality at hindi nabubuhay ang limerence sa realidad dahil na-obsess yan dun sa tao dahil sa kanyang pagpapantasya, dun sa kanyang fantasy. So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, yung mga 5 senyales kung bakit posibleng hindi magtagal ang isang relasyon na nagmula or dumadanas ng limerence. Welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat po at sa patuloy na panonood nyo sa aking mga video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe naman po para palagi nyo po akong makasama kapag meron tayong mga bagong video. Doon po sa mga nagko-comment na sabi nila ay naka-move on at nakatulong yung ating mga video, tuwang-tuwa naman po ako at nakakatulong ang ating mga ina-upload na mga video. Doon naman po sa mga hindi kinakaya na manood lang ng video at talagang nasa matinding emosyon at sa tingin ninyo ay kailangan ninyo ng tulong, ay nagpo-provide po ako ng coaching, individual or couple coaching. So paki-email nyo na lang po ako, nandyan po yung email address ko. Ayan, so kapag ang tao ay nasa limerence, pinaliwanag ko na yan sa marami nating mga video, talagang obsession to. At nagkakaroon ng limerence ang isang tao dahil sa uncertainty at sa hope. Yung uncertainty, like for example, may nakita kang tao na nagustuhan mo kaagad and then iisipin mo na nang iisipin na may gusto kaya siya sa akin? Magustuhan din kaya niya ako? Yung mga tanong na yun yung tinatawag na uncertainty. So sa kakaisip mo ng ganun, doon nagsisimula ang obsession. And then yung hope, umaasa ka. Sana maging kami, bagay talaga kami. So yung marami kang hope, marami kang pantasya na maaaring maging kayo. Ayan, yan 2 bagay na yan. Kapag pumasok yan at paulit-ulit mong iniisip, ay doon pumapasok ang obsession at diyan nagkakaroon ng limerence. Ngayon, doon sa mga asawa na nakakaranas nito, na yung asawa ninyo ay nasa limerence, ito ang mga maaari ninyong itanong. Mahal niya pa ba ako? Diba? Ako ba ang dahilan bakit siya lumayo? Ito na ba ang katapusan ng aming relasyon? Pero ang maganda dito ay dapat maintindihan ninyo muna ang mga senyales kung talagang nasa limerence yung asawa ninyo, kaya siya nagkakaganyan. So ang limerence ay dopamine drive obsession. Dopamine. Ito ay base din sa fantasy. Ang attachment niya doon sa kanyang kinahuhumalingan ay nakabase sa fantasy. So hindi niya nakikita ang kamalian ng tao na yon. Wala. Fantasy. Lahat, puro magaganda lang ang nakikita niya. Kaya sa video na to ay pag-usapan natin yan. Magandang i-analyze nyo munang mabuti kung ang inyong asawa na nasa ganitong sitwasyon ay nasa limerence nga ba talaga o hindi.
So ngayon, halimbawa na-identify nyo na, marami tayong video dyan, pwede nyo panoorin para maintindihan nyo mabuti. So let's say, na-identify nyo na nasa limerence talaga ang inyong asawa at iniwan kayo, ipinagpalit kayo dito sa kanyang limerent object. Or kung hindi naman iniwan, talagang nandyan pa rin siya pero ang atensyon, ang emosyon, lahat ay nandoon sa kanyang kinahuhumalingan. So ito kasi ay parang addiction talaga. So, hindi ito automatic na pagmamahal. Addiction lang ito. So, kung talagang naintindihan nyo na, okay, nasa limerence yung asawa nyo at nakisama na, nagkaroon na ng affair doon sa kanyang limerent object. So, itong 5 bagay na to ang pag-uusapan natin kung bakit posible na hindi tumagal yung kanilang relasyon. Una, ang limerence ay dopamine high nga lang. Ito ay parang addiction sa utak. Kapag merong excitement, secrecy, uncertainty, forbidden connection, ayan, tumataas ang dopamine. Kasi talagang excite. Talagang nandyan lahat yung, di ba, sinisikreto. Kaya nga, di ba, merong tinatawag na masarap kapag bawal. Kasi may patago dito. So, doon nagkaroon ng excitement. Kaya talagang nagkaroon ng obsession at ng addiction. At tumataas ang dopamine kapag may ganito. At kapag mataas ang dopamine, doon nagkakaroon ng intense na fantasy, mas addictive yung feeling. Laging hinahanap yung ganong feeling. At na-o-obsess yung tao sa ganong emosyon, sa ganong feeling. Kaya lagi niyang hinahanap yung kanyang kalimerent object kasi yung nararamdaman, yung sarap na kanyang nararamdaman. Pero, gaya ng addiction, like drug addiction or alcohol, hindi kayang i-maintain ng utak natin na forever yan na high. Halimbawa, yung sa umpisa, yung sobrang kilig. Hindi mapakali pag hindi nakikita yung kalimerent. Gabi-gabing kachat, talaga namang halos buong panahon ng kanyang pag-iisip ay nandun lang yung kanyang limerent object ang lagi niyang iniisip. Yung mga sekretong meetings. Pero habang tumatagal, bumababa yung intensity na yan. At kapag nawala na yung dopamine high na yan, diyan na nagsisimula ang problema. Tandaan ninyo na ang emotional attachment ng nasa limerence ay fantasy-based. So ito yung fantasy niya, puro sarap yan, di ba? Puro sarap. Eto na, halimbawa nga nagsama sila. Diyan na lumalabas yung talagang totoo. So hindi na siya fantasy. Kaya bababa na yung dopamine niyan. Yung intensity niyan, bumababa na. Kasi nakita niya na yung totoo. Wala na yung fantasy, wala na yung sarap lang. Lumalabas na yung problema. So unti-unti nang bumababa ang kanyang dopamine high. Yung kanyang intensity ng pakiramdam ay pababa na rin ang pababa. At dyan papasok itong number 2 natin. Ayun na nga, madalas talaga nakabase lang sa fantasy ang kanilang nararamdaman. So maraming limerent affair ang hindi nakabase sa reality. Nagsimula sila as fantasy. Walang problema, perpekto talaga. Diba? Kasi ang nagsimula sila ng walang mabigat na responsibility, walang bills, walang tunay na pressure, puro excitement lang. Kaya ang feeling nila, soulmate kami. Perfect kami sa isa't isa. Ibang klase ang connection naming dalawa. Pero eto na, kapag naging totoo na yung relasyon, andyan na, pumapasok na yung away, yung selos, responsibility, yung stress sa relasyon, emotional baggage, yung flows na hindi nakita noon. Diba? Hindi nakita yung mga kamalian before, yung mga kapintasan ng kanyang limerent object, hindi niya kasi nakita yon. Dahil nasa limerence siya. At ngayon, nakikita niya na dahil pumasok na sila sa realidad ng relasyon. Ayan na, pumuputok na yung tinatawag na fantasy bubble. Diba? Nandun ka sa bubble ng fantasy, pumutok na yan. Makikita mo na ngayon ang katotohanan. Isa pang dahilan, number 3, hindi nawawala ang attachment dun sa long-term partner. Sabihin na natin dun sa iniwanan na asawa. Long-term yun eh. Kahit mukhang emotionally detached na yung umalis na nasa limerence, hindi ibig sabihin nabura na yung sistema nung pinagsamahan nila nung asawa niya. Kasi may long-term relationship. Nagkaroon niya ng mahabang panahon na pinagsamahan, shared memories,
shared na stress, problema, mga nasolusyonan nilang problema, pamilya, kaibigan, routine, at yung mga hobbies, yung identity nila together. Andyan yan, hindi yan nabura kahit na nasa limerence siya. Malalim yan. Kasi deeply wired yan sa iyong katawan, sa iyong nervous system. Kaya minsan, kapag humina na yung dopamine ng affair, eto na, yung bumaba na nga ang intensity ng kanilang fantasy, bumabalik yung attachment dun sa original na partner, dun sa asawa. Hindi dahil sa morality, kundi dahil dun sa attachment chemistry. Kasi nga hindi naman nabura yung attachment niya doon eh. Nagkataon lang, nagkaroon siya ng limerence state na talaga namang hindi niya mapigilan yung kanyang utak na kontrolin para hindi siya mahulog dun sa limerent object niya. Kaso, hindi nga kayang kontrolin eh. Kasi ang dopamine talaga namang nagpupush yan sa'yo dun sa sarap, dun sa reward. Ang nangyayari dito kasi, kapag ka naramdaman mo na na-a-attract ka sa isang tao at ikaw ay committed na, umiwas ka na kaagad. Baguhin mo na kaagad yung cycle. Kasi kapag yan ay in-entertain mo, talagang magkakaroon ng limerence. Yung uncertainty na yan, yung hope na yan, ay gusto rin kaya siya sa akin, type ko siya, gusto ko siya. Kapag yan ay hindi mo kaagad pinutol at in-entertain mo yan, ang laki ng possibility na makapasok ka sa limerence at talagang masisira ang pamilya mo dyan. Okay, yung number 4, dahil nabuhay ang kanilang relasyon sa intense na pakiramdam. So, kailangan nila ng constant na drama para mabuhay. Kasi 'di ba, yung limerence nga ay fueled by uncertainty, ng excitement, ng tension, yung mga pinag-usapan natin kanina. At kapag naging stable yung relasyon nila, stable siya, parang boring ang labas niyan, nawawala yung spark. Eh yung spark na yan yung nakaka-addict eh. Yung emosyon eh, yung high emotion, yan ang nakaka-addict. Eh nawala dahil naging stable yung kanilang relasyon. Diyan na pumapasok yung pagkakaroon ng mga drama, ng selos, yung power struggles, yung toxicity, dahil nangyayari yan dahil subconsciously para lang maibalik yung intensity ng kanilang nararamdaman, yung kanilang relasyon. Kaya maraming affair na nasa limerence ang mabilis ma-burnout. Nakakapagod din kasi yung excitement ibinabalik nila sa ibang paraan naman. Kasi nung una nagsisimula ang excitement, 'di ba, yung secrecy, yung sarap ng feelings. Pero nung naging stable yung relasyon nila, paano uli mararamdaman yung ganong feeling, yung ganong emotion? Na ilalabas nila yun sa ibang paraan. Yan na nga yung selos, yung away, 'di ba? So pag binalik nila yan sa maling paraan na yan, nakaka-burnout, nakakapagod yan. Okay, yung number 5, eto na, kapag nabunyag yung affair. Una, asawa mo lang ang nakakaalam ng pinaggagawa mo. Eh ngayon, sumabog na. Nalaman na ng lahat, ng pamilya mo, ng magulang mo, na-expose na. Kadalasan dito bumabagsak ang limerent affair dahil unti-unti nang nawawala ang fantasy world ninyo. At yung iyong kinahuhumalingan ay hindi na siya magiging escape mo para sa sarap. Alam mo yun, kasi kaya ka pumunta doon dahil sa sarap ng nararamdaman mo. Ang problema ngayon, sa dami na ng problema dahil sumabog na nga, na-expose na kayo, puro problema na ang dumarating. Natatabunan na yung fantasy, natatabunan na yung sarap, puro problema na lang. So dyan, bumababa na ang intense ng iyong pakiramdam sa relasyon na yan. At yung iyong kalimerent o yung iyong kabit na pinuntahan, eh hindi na siya escape para sa sarap. Naging parte na siya ng problema. Naging problema na rin itong akala mo ay fantasy, akala mo ay puro sarap lang. Naging parte na rin siya ng problema. Dahil siya ang naging dahilan ng hiwalayan, nagkaroon ka ng problema sa mga anak mo, ayaw ka nang kausapin ng mga anak mo, hindi mo na makita ang mga anak mo, kahihiyan, financial stress, isa pa yan, pera, at syempre yung guilt feeling mo. Dahil dito, yung limerence, yung tao na nasa limerence ay napakagulo na ng kanyang pag-iisip. Hating-hati na siya.
At diyan naman magsisimulang magtanong itong limerent object o itong naging kabit nitong nasa limerence na ito ba talaga ang gusto ko. So diyan na pumapasok na yung involved na person o yung naging kabit or yung naging limerent object ang humiwalay, ang kumalas dahil sa gulo. Okay, so if ever lang na humupa ang limerence ng iyong asawa at ayun nga bumalik sa'yo, tandaan na dahil lumilipas ang limerence, hindi naman automatic na maaayos pa ang relasyon ninyo. Dahil depende pa rin ito sa damage na nagawa ng iyong asawa at yung willingness niya na mag-heal at syempre yung accountability sa kanyang pagkakasala at syempre ikaw. Gusto mo pa bang lumaban? Gusto mo pa bang tanggapin? So, hindi ganun kadali ang pagtanggap sa isang asawa na nagkaroon ng limerence at pagkatapos ay bumabalik sa'yo. So, kung ikaw yung iniwan at ikaw yung nasaktan, hindi mo kasalanan kung bakit nahulog ang asawa mo sa limerence. Dahil hindi mo kayang makipag-compete sa dopamine, sa fantasy, at sa obsession. Hindi mo kaya yan. So kung nagkaroon ng ganyan yung asawa mo ay hindi mo kasalanan yon. Hindi mo kayang labanan yan dahil hindi fair ang labanan dyan. Dahil ang kalaban mo dyan ay utak, ang kalaban mo dyan ay dopamine, ang kalaban mo dyan ay fantasy, obsession, addiction. Wala kang panalo dyan. So para sa mga magsisimula pa lang, tandaan ninyo na ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nagsisimula ng sobrang intense, yung hindi na normal yung pagka-intense. Yung talaga namang parang adik na adik sa'yo yung tao, parang bigay todo lahat. So pagka ganyan ay mag-analyze kayong mabuti, huwag kayong makipag-commit kaagad. Ang maganda talaga nagsisimula ang relasyon na stable lang ang emotion, grounded, at kayang mabuhay sa realidad, yung kitang-kita lahat ng katotohanan. Pati yung flows mo, kitang-kita, pati yung kamalian mo ay tanggap. Hindi yung minahal ka ng dahil sa fantasy. I hope ay sa mga nanood nito and for sure na kaya nyo tinapos ang video na ito ay nasa ganito kayong sitwasyon. Good luck po sa inyo. At I hope kung nangangailangan kayo ng mga advice, ay kumuha kayo sa mga taong sa tingin nyo talaga ay makakatulong sa inyo. Okay, thank you so much. I hope to see you again sa mga susunod ko pang mga video.